Paano ba natin umpisahan to? Parang nakukontian pa ako eh. Feeling ko nga kahit wala ako dito, hindi malalaman na Oo wala nga, kahit absent ako, sabi ko sa'yo kanina pa rin ako absent eh. Ilan ba yung pinakamalami natin dati? Bini ba? Ilan ang Ben and Ben? 9. So 11 tayo. Ben and Ben yun. Pati nanay at tatay nila. Kulang pa. Ilan pang cast mo dapat? 26. Survivor pala. Season ANTM. 82, ANTM. Sige, intro na lang ANTM? muna. ANTM. Hindi na nga nila alam yung ANTM. Ako alam ko. America's Next Top Model. Alam mo? Hindi. Iba pala yun. Okay, makakaalis ka na. JP, bakit ngayon lang tong marahuyo? Let's ask the audience. Gigil ako sa inyo. Last year pa tayo nag-promote. Tapos after 1 year, saka yung papalabas. Nakaka-excite siya panoorin. Kaya guys, kung na-excite na rin kayong mapanood siya, use the hashtag #WeWantMarahuyoProject. Panoodin niyo po ang Marahuyo Project dahil masaya siya. Masaya siya! Abangan natin at kasabay ng pag-abang nyo ay ang pag-abang rin namin. Natutunan ko sa How I Met Your Mother na chemistry and timing. May chemistry, kulang lang yung timing. Ngayon lang nangyari. So kailan ipapalabas yung Marahuyo? 2025. Yeah. Kailan tayo mag-i-intro? Ito na nga yung intro. So, hindi ako sanay sa live. So, yun na muna kung kailan ipapalabas yung Marahuyo. June 22, ay joke lang. June 24, 26, 28, 30. Okay. 2 episodes per lapag. Yes. So, ito, today, ang release nito ay first 2 episodes. So, Yes. pagkatapos yung panoorin tong podcast na to sa YouTube, punta na kayo sa YouTube din. Yes. Magtrabaho ka naman. Di ba host ka? Sabi lahat na natin tatanong kung kailan, anong oras. Guest ako eh. Kaya nga. Kilala muna tayo bawat isa. Ikaw na muna. Blooming kami. Oh, totoo ba? Oo, totoo. Dami siya nakubra. May siya, belt bag siya. Wow! Dami naman! Hello! Ay, ang haba nung hello. Adelyn Dayag po. Yun lang. As ano ka? Dito? Hindi, doon. Ako, dito as guest sa Ang Walang Kwentang Channel. Pero sa Marahuyo Project, ako si King. Ang pangalan ng character ko, King. Tapos, siya, part siya ng barkada. Wow. Okay, mamaya yun natin. Galing ni Adrian. Sa trailer pa lang naman napanood ko. Huwag ka masyado kiligin. Trailer pa lang. Mamaya papanoorin nila yung trailer. Galing. Sarap. Love it. I think pwede siya. Pwede siyang artista. Pwede siyang artista. Yeah. Okay, next. Hello po. Ako po si Noor Hushman. Wow! First time ko dito. Saan? First time mo dito? Saan? Sa Ortigas. Sorry. Kakalabas niya. Nakita ko siya kanina. Nung nasa gram siya, gumaganon siya. Uy, ito pala. Silver City. Di ba dapat merong yung kasabihan keme-keme? After sabihin niyang name. Sige. Oo, pinag-aralan niya. Hello po. Ako po si Noor. At naniniwala ako na kahit gaano man kalalim ang dagat, hanggang dibdib lang ito ng bibe. Bagong-bago Sige, next. JP. Si Neo. Sige, Neo. Hello po, I'm Neo Franz Garcia. I play the role of King po sa Marahuyo. Ate na lang ako ka ng lola. Alam mo, after ni AJ, siya yung next na out. Tapos magpakilala out na kayo para lumawag-luwag tayo dito. Eliminated. Ako po si Ino sa Marahuyo Project. Ano yun? Totoo na yan. Serious. Sabi ni Miss Tonet, ang galing Tama ni King, rin. so tumatak sa utak ko. Hindi, wala. Hindi. Ang excuse. Para mo sa Role niya pala direct gusto ko, no? Go. Kapag nagtatay ka, huwag kang magkape. Hindi, kasi nagtatay ako kanina eh. Nagtatay ako kanina. Hindi naman. Pwede ba pa i-ready? Grabe, ganito pala ka-chaotic pag live magano. Oo, dito yung Santa natin. Napasensya Oo, naman. nasa gitna sila, Yung ilaw natin nakaano So, tama na. Ang dami! Bunot of the day! Hi! Kung di nyo ba po ako kilala, ako po. Boses. Ay, so... Singer! Hi po, ako po si Yani. Ako po yung gaganap na King? King 3. King the third. Tatlong hari pala. Tagal na kasi nung Marahuyo, iniisip ko sino nga ulit ako.
Ako po yung gaganap na Lily. Ilang beses na ako I'm sure meron ka. Ilang beses na ako nag-guest sa podcast na to, pero hirap na hirap talaga ako sa segment na to. Kasabihan. Segment agad, intro pa lang to, Mia. Segment siya for me. Sorry, King. Honesty is the best. Honestly. That's all po. Thank you so much. Hello, Ryle Santiago po. Ako po si Marco dito, ang kontrabida nilang lahat. And kailangan mo talaga may kasabihan. Right. Yes. Exit pag wala. Ikaw yung pangatlo after AJ. Past is past. Never come back. If you come back, edi welcome back. Oh, yun na lang. Oh, di ba? Agree ako dun. Oh. Welcome back. Ay, hello po. AJ Season po. Hello po. Ay, ako po si ang ginanapan ko pa ay si Archie. Onting... Natawa siya agad. Pag yan, di kami natawa. Onting bato, onting semento, monumento. Oy, si Ian acting debut. Yes! Hello, everybody! Ako pala si Ian. I played the role of Venice. And naniniwala ako, guys, na there are no small roles. Wow! Just medium rare. Thank you. Acting debut din ni Yani, tsaka ni Mio. Alright. Di ba? Hindi nga. Hindi may inilabasan na siya ng ano. Oo, nung 2 years ago, first ko to. Ikaw naman, as a guest ka, di ba, JP? Yes. Hi, ako po si JP. And I play the role of King. King 4. Kasabihan. Huwag na. Panoorin nyo na lang yung Marahuyo, June 24. Marahuyo Project sa Anima Studios PH YouTube channel. Yeah. Every 8 p.m., 2 episodes ang lapag every 2 days. Okay, at ito ang... Okay, ako si Tonet. Uy. Ako si Tonet at I play the role of Queen. Wala akong kasabihan. Sorry. Pwede pala yun. Oo. Pwede pala ba kami? Ako yung host eh. Host ako eh. Sorry. Okay. At ito ang... Magandang Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast. First time nilang mapapanood yung trailer. What are you doing? Dalawang lalaki nagtutukaan sa eskwelahan. I will not tolerate this immoral behavior in this campus. Tabi! Bitch! What did you just say? Legit! I'm the new student, Marahuyo's newest tourist attraction. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano? Natuluyan ka na baga? Ay! Oh! Ay! Tignan mo yung nadaanan mo. Wow! Ikaw pa tong galit ha? Ayun! Pangit ang ugali ng mga tao dito. Ganun ba talaga lahat ng tao dito sa Marahuyo? Ano bang LGBTQIA+ org dito? LGBT lang yung dati, di ba? Bakit nadagdagan? Tsaka walang ganito dito, Kim. Asa ka pa. Pwes, tayo ang magtatayo. Bago natin matayo yun, kailangan natin ng approval ng Student Council President. Ikaw na naman! Pasensya na pero malabong mangyari yan. Walang mararating yung org mo. Ni wala kang sasali dyan eh. Hi! I'm celebrating my birthday tomorrow. You should come. Pupunta kami. Ang ganda mo, sis! Magre-recruit tayo ng mga bagong members. Ano ko lang? Ha? Te, alasin ko na. Te, wala ka man lang bang kahit konting simpatsya o awa para sa mga kagaya namin? We need you. Pwede ba, bakla? Huwag mo na idama yung Marahuyo sa kabaklaan mo. You're wasting our time! Maraming gustong ipaglaban to eh. Na kinaduduwagan nito. Di ba bagay sa akin? Bagay na bagay. Ako lang to. Bigyan mo ng pagkakataon ng lugar na ito. Kapag meron kang nakitang isang magandang bagay sa lugar na ito, hindi mo mamamalayan na parang uwi pa na din sa isla.
may nobyo ka na ba? Ano ka ba? Top, bottom, versa? Hala, Lola. Side. Ay! Ganon. Ganda ng trailer. Ganda. Ano yung song na yun? Yun yung gagawin niyo? Di Inakala. Paul Pablo. Power. O sige, bakit muna probinsya, Mems? Kasi kinunan nyo yung Marahuyo sa Mindoro Occidental. Yes. So, sino ba may probinsya, Mems, dito? Kanina may sinabi ka na eh. Hello! Sige. Oh. So, kikwento lang ako, hindi naman siya super probinsya kasi wala akong wala akong Espanyol na wala akong probinsya talaga, laking Manila talaga ako. Anyway, so last March kasi, shoot kami sa Dapitan, Zamboanga for festival yan, short films, ganyan. So ngayon, syempre, yung bakla pag-arrive dun direct sa area of responsibility. Talaga nga namang first order of business tayo. Check tayo ng grinder, nak. Yes! Check ako! Yes! Walang malapit dun sa area namin. Dun sa kung saan kami nagsistay. Ang pinakamalapit ay 5 kilometers away. Syempre, nilakbay niya yan. Ate, kapit ka! Wait ka lang. So, tinan natin, baka syempre, paparating na weekend, ganyan. May dadating na mga guests, baka merong grinder. Doon na lang ako maasa. Kasi hindi ko talaga kaya na So, come weekend, wala. So, parang puro pamilya yung mga nandun, yung mga na-reception ng kasal, ganyan. Sure, go. Ending, Elsa na yung keki, nak. Malalang Elsa Manaloto talaga. So, ngayon, chat na ako, nak. Ito na to. Hi, saan ka? Ganyan. Sabi niya, dito ako sa Dapitan. So ngayon, meron siyang kotse. Itong nakineso ko. So send ako ng location niya yon. Send ako location. Send, ganyan. Tapos pagka-check niya, ay medyo malayo. Anong oras na? 9 p.m. Pero tinry niyang pumunta. Ang ending nito, hindi kami nagkita kasi hindi siya pinapasok dun sa, pwede ba sabihin? Hindi siya nakapasok, ate. Cock ay hindi nakapasok. Yes, we put cock in the cock. Bakit hindi pinapasok? Kasi kailangan meron kang connection na sasabihin lang doon sa guard. Na parang pwede ko namang gamitin yung card May na. password gano'n. Kung anong keywords na pwedeng sabihin para makapasok. Anyway, so hindi siya natuloy. Technically, umuwi akong lot talaga. 0 points ako sa Dapitan. So ngayon, yung fantasy ko na magkaroon ng mga stories of ganon, wala. Stories of Kumplituhin mo. Stories of Kerry. Kasi fantasy ko talaga yung mga yung mga probinsyano, Luki. Nasa gate na siya, ba't di mo naman nilakad? Ate, kasi napakalayo din talaga. Ang laki talaga nung ang laki talaga nung dakak. I swear, ate. As in, yung mga daan doon, mataas talaga siya, ate. So talagang, hindi ko na siya nilakad. Ending, eto, kinabukasan, may 150 meters away sa grinder. As in, umaga. Part ng prod yan, no? Alam mo. Nag-breakfast. Kasi diba international, may mga co-directors kasi na international, ganyan. Yung isa, totoo ka naman, isang director na sobrang bet ko din siya. Pero, hindi siya yung nahanap ko, isang staff ng dakak. Staff ng dakak. Ate, tapos send siya ng send siya ng pick-pack, no? Send siya ng pick-pack sa grinder, send album, ganyan. Daddy looking na medyo buff talagang malala. So sabi niya, punta daw ako sa Sunset Cove. Malapit lang naman yun, pero ang scary. So, Choosy ka pa, patay mo dun. Natakot ako sa extension. Dakak talaga! Kasi dakak. Siya yung naglagay ng dakak sa dakak talaga. Tapos pero feeling ko sketchy din kasi parang sobrang siya, forceful siya. Halika na, pumunta ka na dito. Ate, kakagising ko lang. So sabi ko, what if dito ka na lang pumunta sa room ko? Ang reply niya sa akin, baka may makakita sa akin ibang staff dyan. Yung mga nag-room cleaning, ganyan. Ending, umuwi ako Maynila, 0 pa din talaga. Ang lang naman, ang takeaway ko lang naman. May takeaway siya. Guys, may takeaway siya. Yung takeaway ko talaga dun, ang hirap ng grinder sa mga probinsya. Yes, guys, kapag kapag pupunta tayo sa probinsya, kailangan talaga power of words. Yung actual.
mahal. Talaga nga naman kailangan mong ichichika, kailangan makikipag-inuman ka, lulubog ka sa kanila, makikipag-inuman ka para makakuha ka. Huwag kang umasa sa grinder. Huwag kang umasa sa grinder kasi yung sa Manila lang siya nag-work. Kailangan on-ground training. Yes! Kailangan grassroots. No? Yes! And in that light, use PrEP and get tested. Yes, of course. Everybody, kailangan natin magpa-test lagi. Yun siya. At libre ang PrEP. Yes, ha? Love yourself. Correct. Ayun, Yun lang naman yung provincial memes ko. Diyos ko. Hirap na hirap ako sa grinder talaga. Direct. Pasensya. Nangyari yan sa akin sa Tinder Uy, naman. meron agad Naalala ko lang. Pasok ka naman. Naalala ko May lang. entry ka agad Tinder sa Isabela. Ang tagal na nito. So Tinder, yung unang picture, parang 3 kilometers. Sabi ko, ay, swipe left. Tapos wala na. Yun na yun? Isipin mo yung mag-isa na yun, ang mga problema dito. Kasi yung reaction niya. Panawagan po sa mga taga-Isabela, no? Mga nasa Isabela, yes po, opo, may Bumble na. Siguro yung isang yun, pagkakita na rin sa'yo. Ay, The feeling is mutual. Sino pa? Adrian. In light of yung shinare ni Ian. Right. Ito to, 2019, nag-Siargao ako. Tapos, mag-isa lang ako sa Siargao. Tapos, ang primary na goal ko, kaya ako nag-Siargao, kasi gusto ko makamit ng AFAM. Kasi di ba sobrang daming AFAM doon na nagbabakasyon. Yes. AFAM hunter mo. Oo, te. So, for the punta tayong Siargao. Ending, 0 din. Talaga namang hindi talaga ako market ng mga AFAM. Hindi nila ako type. Type nila yung mga moreno, ganyan. Wala. As in, nga. Ang flight ko, pabalik ng Manila, Siargao, Cebu, Manila. So, dating ako ng Cebu, connecting flight. Paglapag ko ng plane from Siargao to Cebu, text sa akin yung EP ko, pack up ka, be. Sa ganito pa yung date ng taping mo. So, be, sabi ko, pupunta tayong Bantayan. Hindi natin sasakyan. Hindi natin sasakyan yung flight natin from Cebu to Manila. So, taxi ako papunta dun sa bus station. Diretso akong Bantayan. Sakay ng bus. Bantayan tayo. As in, mag-isa ako. Sound trip ganyan. Basta ang nangyari, 0 pa din ako sa Bantayan Island. Pero ang maganda, hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko. As in, sobrang virgin beaches. Overnight na lang tayo dito sa resort na to. Picture-picture. Tapos, sakay ulit tayo ng ferry at ng bus pabalik ng Cebu Airport. O, meron pa ba? Ito guys, sa Oriental Mindoro, sa Pinamalayan. That time, mga 11 a.m. na po. And then usually sa Mindoro, pag mga 10 na, tulog na lahat. 10 a.m.? Yeah. AM? 10 a.m.? PM pala. Lunch break nila, 9 p.m. 10 p.m. kasi. 10 p.m. Mga 10 p.m. Tulog na sila. Then, maya-maya parang may sagit sa likod. Parang may kumakaluskos. Uso doon yung mga aswang. Totoo. Nakakatawa yun. Yani! Naisip ko, may kumakalos ko sa labas. Si Ian nag-cry. Connected pala. Introducing pala si Ian sa kwento. Same universe pala. Tapos yung daddy ko nakipag-inuman po sa malapit lang. Tapos syempre nag-text kami kasi sabi namin parang may gumagalaw sa likod ng gate. Sabi namin gano'n. Bakala ko lang yun. Hindi na nga. Tapos sabi niya, pupunta daw sila. Tapos pagpunta nila, may dala silang mga itak. Ay, totoo. Itak. Ang okay ng mga tao. Ang okay ng mga tao sa Oriental Mindoro. Ang aga na nga matulog. Ang aga na nga may dala pang itak. Tapos yung kasabihan doon, pag may aswang, pag ganun ka tumingin. Paano? Paano? Yes! So, may itak sila sa Bakit? Dahil pag ganun, explain. Ano yung, Pailalim po yung tingin sa buwan. Pailalim. Actually, pag ganun. Ano ba yung aswang? Hindi kasi, may pamilya ko na nasa Bicol. Like, meron silang mga manghihilot, mga ganyang belief din. Tapos sabi, yung lola ko daw, para malaman dating aswang? Hindi. Yung lola ko, dati manghihinom siya. Dami entry po! Hindi, pero totoo yun. Kailangan mo itong tignan ng ganon. Nakabalik tayo.
Oo. Kasi parang human form lang siya pag nakatingin ka ng diretso. Oo, na diretso. Tapos pag tinignan mo siya from there, na parang aso siya or what. Totoo talaga to. Okay, let's all welcome Tatay Nia. So, pabaliktad. Nakaganon ka. Sabi nila parang may lumipad. Hindi ko alam kung totoo or lasing lang sila. Hindi ako satisfied sa Eric. Kaya nga. VFX yun yung lumipad, VFX. Kailangan mong gumawa pa ng kwento. Kukwento ko na rin yung Tinder situation sa LB. Doon yung pag-swipe mo, madami talaga. Hindi isa lang. Hindi isa lang. Kasi Hindi puro Isabella. Hindi siya Isabella. Like, there are so many options. Ang kaso, sobrang liit. Like, parang, kunyari, nag-Bumble ka ngayon, tapos, papahinga muna ako. Mga after 3 months, tsaka babalik. Yung mga nasa Bumble 3 months ago, sila na yung nasa Bumble. Tapos magde-date lang kayo ng isa't isa. Ganun na naman sa LB. Actually, yun lang yung kwento ko. We will not accept that. Tapos, narinig ko may kumakalus pa. Kumawa na rin ang kwento. Kumakalus pa sa gate. Sa dakak. Pero hindi siya makapasok kasi pataas yun eh. Gumawa na lang. Sabi ko, asan ka ba? Saan tayo? Masha. Hindi, kwento mo na lang yung sa Mindoro. Ano nangyari sa Mindoro, ma? Binagyo lang tayo doon, tapos nagbibidyo okay lang tayo doon. Sobrang saya ng lock-in namin Sobra. direct. Kasi Sobra. yung first, pagdating namin, dahil magtitaping na kami, dahil mag-shoot na kami agad the next day. Pero merong bagyo. Tapos pagkatapos ng bagyo, may isa pang bagyo. Dalawang magkasunod na bagyo. So 1 week kaming wala kaming na-stranded ginagawa. yung crew. Yes. Na-stranded sa Batangas. Oh my God. Kaya Yung narinig 1/4 namin si Tita Puiwi kumanta. Tapos kami isang bahay lang. No? Isang bahay lang kaming lahat. Naalala ko isang moment nun. Nag-video kasi sila sa si Tita Frances Maki Ignacio. Ando siya sa isang sulok, tapos nakaganto siya. Parang nag-YouTube siya or Netflix. Dalawa lang yan. It's either sobra niyang FOMO na dun siya nanonood kahit nagbibidyoke kami or dun lang yata ang wifi. Dun lang may wifi. Sa taas lang. So, ano name ng W yung hotel eh? Wensi Amor. Shout out sa Sablayan, Mindoro. Pwede bang Provincia Mems Adrian yung sa beach? Oo naman. Yan. Ay, oo, nag-skinny dipping kami. Hindi na kami nakapunta dyan niya kami. So, nakauwi na kasi sila. So, sa last shooting day namin, nag-inuman kami after. Tapos, napag-usapan namin habang nagiinom na, ay, pangarap ko mag-skinny dipping sa beach. Tapos, to si Ian, napakapalaban. Ay, di nyo kaya, ng hamon. Naghubad at lumusong sa dagat. At syempre naman, palaban kami ni Leo. Sumama kami sa kanya. Saya. With Cara Moreno, our cinematographer. Love it. So, kami 4. Hindi ka sumama, JP. Wala na rin ako nun eh. Tulog na ako. Oo nga, may Kasi doon, mga 10 p.m. tulog na sila. Tapos may narinig ako kumakaluskos. Hindi pa rin tapos. Kwento nyo muna kung tungkol saan yung Marahuyo. Marahuyo ba o Project Marahuyo? Marahuyo Project. Malapit ka, direct. Direct, Kerry. Pili ka doon sa dalawa sinabi mo. No, Marahuyo Project, okay. Go, Ian. Hindi, ikaw. Sa'yo to. Sige, ako na. Go. Okay, may bataya. I'll go si Adrian Si daw. King. Go. King 1. Ang Marahuyo Project ay isang coming-of-age queer barkada series. Yes. Yun yung, yun yung label niya. Label? Ayan. Kasi sila, college student sila. Tapos, hindi lang siya, high school ba? Hindi college. College sila, may course nga sila. Ano ka ba naman? Huwag kayo mag-away dito. Guys, hindi pa nagsisimula yung College show. sila lahat. Tapos, coming of age kasi they're dealing with self-discovery, first love, mga problems sa school, problems with family. And, kaya siya, I think, ang original about this is queer-oriented siya. So, it tackles yung kung paano hinahandle ng mga college students na ito yung self-identity, yung identity nila, yung coming to terms with being trans, coming to terms with being pansexual, coming to terms with being gay, how it affects them sa school, yung how
how they deal with their parents sa bahay. Set siya sa Marahuyo Island. It's a fictional island. Tapos homophobic and transphobic sila sa island na yun. Tapos yun, magsaset sila ng first LGBT org sa campus. Pero ang start nun, pinatapon ka dun sa island. Tama ba? Oo, yung story, yung character ko, pinatapon siya ng tatay niya na taga Maynila sa isla ng Marahuyo. Tapos doon na daw siya magtapos ng college. Doon siya mag-aral. Tapos pagbalik niya doon niya mamimit yung... Nagkalat siya ng kabaklaan. Nagkalat ako ng kabaklaan sa Marahuyo. Ang kanyang Marahuyo. Yes. Tapos very aktivista siya sa Manila. Tapos parang naitodo masyado yung pagiging aktivista niya. Yun yung sa episode 1. Episode 2. Sa episode ganito ang mangyayari. Hihimayin pala bawat episode. Yung mga characters, so merong gay, lesbian, trans, pansexual, bisexual. May intersex. Tulungan mo naman ako, JP. Sino yung lesbian? So, yun nga. So, si King ay gay. Pero actually lahat sila parang parang coming to terms pa lang with their identity. Hindi nila alam kung ano yung tawag sa sarili nila. Kaya parang dun sa trailer, merong LGBT, di ba LGBT lang yun? Parang ganun. So dahil nga yung island na, yung Marahuyo Island, sobrang backwards, as in sobrang yung signal ng cellphone, parang 3 lang yung lugar na meron, parang ganun. Okay, get. Sino yung pansexual? Ako po. Oh. Ayun. Pero hindi mo pa alam na pansexual ka doon. Parang nag-come to terms siya eventually. Dahil sa tulong ng mga kaibigan sa paligid niya. Si Ian yung trans, tama ba? Pre-transitioning si Venice. So hindi mo pa rin alam na trans ka doon. Kasi naaalala ko, si JP nag-message sa akin na, meron ka bang alam na trans na pwedeng umarte sa series ko? Pero gusto ko trans talaga. So, tapos finally, sabi ko, after ilang weeks, may nakuha ka na trans. Sabi, si Iya, nag-send ng nag-send ka ba ng... special parang ongoing sila ng audition yata. Tapos, nagkataon na kasama ko si Iana sa bahay. Tapos, pinag-read lang ako ni directly. On that day, on the spot, na... Ginalawang exam. Dilaban! Okay na yun. At ang husay ni Ian. Yes. So, paano, dahil ba gusto mo talaga umarte? Direct may dreams ako to become an artist talaga. Like artista, actress. So, stepping stone mo lang yung pag-AD. Yes. Yung pag-AD tsaka script ko, yan? Facade. So, hindi, pero yun, gusto ko ding, parang, as an AD din kasi in films and in TV, gusto ko ding maintindihan kung paano ako magkakaroon ng relationship with my actors. So, parang feeling ko isang way is to know, also to become an actress or an actor para maintindihan ko sila, matulungan ko sila in like motivations and whatever whatnot. Toro, yung ganda ng sagot ni Ma. Tsaka, gamit na gamit gustong-gusto siya ng mga artistang nyora, ng mga matataas na artista, malalaking artista. Kasi pag nagre-read si Ian as a script con, may feelings. Favorite, gusto siya ni performance. Gusto siya ni John Lloyd. Performance. Sharon. Reading with Direct JP nung time na nag-audition ako for Venice. Reading. Gano'n. As Venice. In character. Tapos si Yani, first din niya, first acting mo. Yes. Pero nag-audition ka. Kalimutin talaga ako. Audition ba ako? Nag-audition ako, pandemic pa nun. Ang in-audition niya actually yung role ni Adrian, di ba? Pero hindi. Sobrang makakalimutin ko. Napaisip ako, shit, kay King ba talaga? Akala ko talaga. Pero si Lily na yun, di ba? Si Lily. Oo naman, te. Alam ka naman. Ay, alam naman dun, binago yung direct. Hindi, like si Lily talaga. Tapos, first time kong, hindi ko first audition yun for Direct JP. Parang meron pang pero hindi Marahuyo. Pero first time ko yung parang audition for, ganito pala yung experience niya, gano'n. So, nagsabi si Direct JP na papapasukin si Noor. Mag-i-improv daw. Sabi ko, wait lang, shit. Tapos magpapasok ni Noor, naglandian lang kami doon. Ayun pala yun. Right. Kasi, chemistry test. Ano ba soju mo doon sa Actually,
To be fair, hindi rin naman kasi nasblock talaga yung sexual orientation ni Didi. Hindi naman talaga. Oo. Parang everyone, lahat talaga ng characters doon ay, since wala silang access to SOGI, like positive SOGI resources, hindi talaga nila alam kung ano nangyayari with them. Pero gusto mo ba talaga mag-artista? Yes! Direct. Pero parang mas focus kasi ako talaga sa hosting kineso. So parang first ko yun. Di pa ako nag-theater. Na-enjoy mo naman? Na-enjoy ko naman. Pero grabe, nakakaba. Feeling ko nakatulong yung ilang araw kaming stuck doon. Correct. Kasi grabe yung building nung rapport. Team building. Yes. Naging team building yung pag-pack up. At saka si Yani, one take ko. Yung iyak. naman siya. Grabe. Yung diba sobrang bigat mong Na drama. Gift ko yun. Bakit ka one take? Bakit ako one? Kaka-break lang ata niya nun. Kaka-break lang. Galing sa ano? Hindi ako naka-break. Hindi, palakinin natin to. Anong pangalan? Pero kasi si Tita Angie yung si Tita Angie. Angie Castrense yung ano, yung acting coach. Acting coach. Tapos kabado talaga ako kasi ang bigat nga nung eksena. Tapos tinatanong ko sa kanila, paano nyo ba ito ginagawa? Hindi ko naman to alam. Tapos parang sobrang encourage nila. Pero si Tita Angie kasi, ang galing niya talaga mag-describe na parang, ganito yung nangyayari sa character mo and ito yung nafe-feel mo. Pero you feel for the character, like mas naiintindihan mo saan siya nagagaling. Ano nga ba naman yung feeling kung sa'yo siya mangyayari? So, ganun yung... So, after nito, gusto mo na i-pursue yung acting? Hindi After nito, parang mas naging comfortable na ako with acting. Una talaga is theater. Sobrang na-enjoy ko yung theater experience ko sa LB. Okay. Tapos ngayon lang ulit ako nag-start na parang nag-audition ako for student films. Kasi anxiety. More. Sinong hindi nag-audition? Sinong hindi mo pinag-audition? Yung hand-picked. Nag-audition ka ba? Hindi, no? Hindi na nag-audition, hello? Si King, si Adrian yung hand-picked. Wait lang, bakit mo na si Adrian? Right. Gusto mo openly queer, character for an openly queer. Tsaka talagang advocate ng community. Kasi yung nakikita mo lang, hindi lang dahil lang nagpo-post, ganyan. As in, nakikita mo on ground. Si Adrian talagang parang, ay, in fairness kay Bakla. Tama. So, wala kang ibang naisip? Wala talaga. As in, nung dinedevelop pa lang namin, sabi ko kina Krenyap tsaka kay Bene. Si Adrian yung bagay na king talaga. Pero yung pinaka nahirapan talaga kami nahanapin yung character ni Venice, ni Neo, tsaka ni Yani. Oh. Si Noor? Si Noor na dumaan. Napadaan Ay, pwede to. Ay, bading na babae. Pero ang galing kasi pansexual din talaga ako. So, ano ang pansexual? Ano ba yung pansexual? Pan, from the word, yung pan na all. Parang... Pandemic. Tinapay. Parang regardless of your gender identity or expression, babae, lalaki, trans, bakla, pwede ako magkagusto sa'yo. Parang more on yung connection and ikaw, sino ka? Rather than kung ano yung pinapakita. I love it. Okay. So, wala pang character na pansexual na... Wala pa. Hindi masyado napapakita. Hindi pa naman wala. I'm sure meron, pero at least hindi in a yung representation. Set. Pero yung namin, parang yung mga... So, dahil nga iba't iba yung soji ng mga characters, parang as much as possible, parang kumausap kami ng mga groups para maintindihan ng bawat characters yung role nila. Okay. Like, pinakausap namin kina Mela, tsaka kay Thais. Mela Habidjan, tsaka kay Thais Estrada. Yes. Tapos, kumausap din kami ng intersex group. So, may intersex sa character? Meron. Okay. Tapos, ano pa ba? Ano yung intersex? Ano yung intersex, Yani? Intersex. Yung intersex kasi, hindi siya like sexual orientation. Hindi siya It's something with the physical anatomy talaga. So, sa atin sa Philippines, meron yung parang pagkapanganak sa kanila, like female, yung features nila. Pero growing up, bigla sila nagkaroon ng male features. Like parang dahil sa hormones nila. So, parang ganun yung intersex. Yun. Kaya yung soji, parang lagi may kasamang SE sa dulo. Kasi sex characteristic siya papasok. Kasi yung mga intersex, pwede sila straight kung anong sexual orientation nila. Pero iba yung sex characteristics for the intersex people. It's more common than people think. Kasi parang yung intersex na nalalaman lang siya through, if I'm not mistaken, blood test. Yeah. So parang madaming tao na intersex sila pero hindi sila aware of it. Kasi hindi ganun yung hindi siya, pero common siya.
Yun yung intersex. May bisexual kayo na character? Hindi pa rin namin Hindi alam. pa, baka sa Ayaw season 2. We don't know. Pero ang straight sa kanila, si Ryle. Si Ryle. Yung kontrabida. Gano ka-importante sa'yo na ang kukunin mong actors for queer characters ay queer din? Ang maganda kasi sa Anima, yung nung ginagawa namin to, as in binigyan kami ng total freedom para dun sa kwento tsaka pumili dun sa casting. So sabi namin ni Nakren, since may ganong total freedom, pumili na tayo ng queer actors for queer roles para mas ma-push yung ipupush na advocacy nung series. Sige, sa mga actors mo, ano yung siguro ang bigay kayo ng most memorable? Whether funny or serious. Most memorable moment nung shoot nyo. Or sa eksena. Okay. Meron ako isa. Geo. Mem. Yung 'di ba sobrang lala nung bagyo. Tapos as in araw-araw umuulan. Tapos finally nung naka-go signal na pwede na kaming bumiyahe pa Mamburao. Nasa van kami lahat magkakasama. Tulog kayo lahat nito sa harap ako. Tapos as in nakita ko talaga yung clouds, tapos may rainbow na malaki. Oo, tapos sabi ko, okay, ready na kami mag-shoot. Kasi parang ang lungkot-lungkot nga natin, di ba? Parang, oh my God, paano to? May favorite din ako doon sa sa shooting memes. Yung gabing nag-manifest sa moon. Sa moon, yes. Nag-manifest kami na sa YouTube para yung show na to. Umiyak yung mga kasi full moon. Nag-iyakan kami kasi parang ang dami namin pinagdadaanan, tapos nahihirapan kami individually. Iba-iba yung mga pinagdadaanan namin sa shoot and sa roles namin. Tapos parang ang daming challenges. Tapos sabi namin, sige, mag-manifest tayo together. Tapos doon kami sa rooftop ng hotel. Tapos full moon. Tapos nilabas namin yung mga crystals, nag-tarot card, tarot, nagbabasa si Noor. Tapos isa sa mga minanifest namin, sana sa YouTube ipalabas tong show na to. Kasi kailangan siya mapanood ng mga mas malawak na audience. Lalo na ng mga kabataan na nasa probinsya na walang access sa streaming platforms. Kailangan sa YouTube siyang ipalabas. Kaya na-delay lang Kaya tayo na-delay. Na 3 taon. Yun pala. Pinilit ko sa YouTube. Buwan ng kalaban. Mahirap kalaban ng buwan. Pag na-manifest na talaga, wala na kayong magagawa. Actually nga, Naki-manifest ka ba? Hindi, sinabi ko na yung kinakarent talaga. Sabi ko, sana sa YouTube tayo ipalabas. Parang same reason. Pero sabi ko, hindi na ako talo kung sa YouTube siya ipapalabas. Love it. O ngayon, YouTube na nga siya. Yes. So after nyo manood nito, available na agad sa YouTube. So, kung pinapakinggan nyo to sa Spotify, ibig sabihin, hindi nyo alam na na naka-video podcast na ang Walang Kwentang Podcast. So, ang schedule namin ay every Monday, 8 p.m. sa YouTube, tas every Thursday. Tulungan mo naman ako, Mi. Ay, di ba guest ako? Sa Thursday, every 8 p.m. naman sa Spotify. Yes. Ayun. Wala kami sa Apple Podcast kasi may mga nagtatanong pa rin. Oo nga eh. Thank you sa mga nag-isa ng super thanks kina Tonet. Ano ba meaning ng marahuyo, Derek? Yung meaning kasi ng marahuyo ay to be enchanted. Puro engkanto kami dito, surprise. Basta yung marahuyo ay yung meaning niya kasi ay to be enchanted. So yung island kasi sobrang ganda niya. Maganda yung mga dagat, yung bundok, ganyan. Pero kapag pumapasok ka dun sa mismong loob na nung island, ang pangit na nung mga na-experience mo. Yung marahuyo? Yung marahuyo. Okay. Parang ganyan. So facade lang yung pagiging magandang isla. Pero bulok na bulok yung pag-uugali ng mga tao, sobrang backward, ganyan. So, anong hope natin for this? Ano yung final words nyo? Anong gusto nyo sabihin sa audience? Kahit about marahuyo at bakit nila dapat panoorin? Feeling ko, kasi siya, kulang tayo ng queer representation on media. Like, as a queer barkada series itself. So, parang this Marahuyo project is something na aabot hanggang sa kaibuturan ng mga kabataan. Na I love it. Napapanoorin talaga nila ng todo. Na something na ilulook forward nila na may matututunan sila. And we exist. Ayun. Bukod dun sa sinabi ni Ian na coming terms with your identity, may malaking aspect din kasi sa Marahuyo yung religion. Kasi parang niraran talaga siya ng Catholic Church, yung mindset nila. So I think with yung prevalent issue pa rin ng pag-connect natin as queer community dun sa religion, I think importante din siyang i-discuss
Na hindi naman porket bakla ka or queer ka, hindi ka na pwedeng pumunta sa simbahan, hindi mo na siya pwedeng tanggapin sa sarili mo na I worship the Lord, parang gano'n. So malaking ano din siya, malaking aspect din siya dun sa series na i-discuss. Ako siguro, speaking from the straight side, na parang 2024 na, why don't we just let people be happy? Diba? People have their own identities, how they want to present themselves to the world. Ba't ka ba nangingialam? Diba? May mga tao kasing nangingialam pa rin. Diba? Just let people be happy. Diba? For me, thesis ko kasi to. As in, queer study kasi yung thesis ko. Tas, marahuyo? Hindi marahuyo, exactly. Pero I mean, queer-themed content, like kung bakit siya importante sa atin. Kasi parang sobrang iba kasi, ang unique kasi yung experiences ng Filipino queers. Kasi yun nga, merong factors ng religion, heteronormative yung beliefs, like parang, so yun, sa probinsya, hindi na challenge masyado yung thinking na dapat, like default ay pagiging straight. Tapos, sobrang importante ng Marahuyo project for me kasi as much as possible, sobrang dami niyang kwento na gustong ilahad. Hindi perfect but it tries. Yun, feeling ko kahit ako nung una natakot ako kasi even if queer person ka, acting as a queer person sa isang series, hindi pa rin siya enough. Kasi iba-iba yung kwento natin eh. Tapos parang hindi mo, like, one way or another, may mga tao na nakaka-experience ng character mo and kailangan mong aralin kung paano mo siya i-deliver kasi kwento siya ng actual people. So, for me, sobrang importante ng Marahuyo na may mga tao na for so long, hindi nila nakikita yung kwento nila na nare-represent sa mainstream media. And sana itong Marahuyo, being on YouTube and free, ay magawa niya yun to those people. Honestly, parang sobrang konti nung presentation on mainstream media. Which for me, hindi siya dapat ganun. Kasi ang daming gustong ikwento ng mga tao sa community. And yes, I just hope that they would understand kahit man intindihin lang nila. Ayun, sobrang saya ko na ipapalabas siya ngayon during Pride Month. Yes! Ang sarap-sarap sa feeling kasi nung binubuo natin to, parang sobrang grabe yung mga experiences natin. And sino pa ba magkikwento ng kwento natin kundi tayo na na-experience natin to. Siguro yung importance para sa akin ng itong show na ginawa natin is na sana makita ng mga tao kung anong nangyayari kapag nagkakaroon ng espasyo na may pagmamahal at pagtanggap, kung anong kalayaan yung nabibigay nun sa isang individual na malaman niya na malaya siya maging kung sino siya, malaya siya mahalin kung sino yung gusto niyang mahalin. Yun. Marahuyo! Ako naman, kung fan ka ng, especially kung queer person ka, kung bading ka growing up in the 90s, tas fan ka ng TGIS, ng gimmick, ng gimmick, ng click, ng K2BU, growing up, Tabing Ilog, Love You, lahat ng Barkada series, eto na, makaka-relate ka na finally ng todong-todo. Kasi ito yung Queer Barkada series. Tas sobrang swerte ng mga kabataan ngayon kasi meron silang youth-oriented series na puro queers. So makikita nila yung sarili nila finally in media. But also, excited ako na mapanood ng mga tao at makapitan ng mga tao yung labor of love namin kasi sobrang enjoy talaga kaming lahat na gawin to. Hanggang ngayon na nagpo-promo kami, yung marketing head namin, si Leon, sobrang nakikita ko na nag-i-enjoy siya na ginagawa niya tong promo. Kami nag-i-enjoy kami na pinopromote namin tong show. Pero lalo na yung process of shooting this show, even kahit ang tagal bago ipalabas sa post, alam ko nag-i-enjoy sila sa post. Yung audio namin, yung kung saan kami nagda-dub, sobrang nag-i-enjoy siya. Pinapapanood niya pa yung mga ibang scenes. Oo, sabi niya, uy, panoorin mo to, nakakatawa kahit wala ka dito. Sobrang lahat kami, yung colorist namin. This is a labor of love at excited kami na i-share yun sa inyo. Sobrang laking bagay nito sa amin. And excited kami na ma-experience nyo yun. Happy Pride! Happy Pride to the gays and to those who celebrate. I'll go last. Ayun, all of the above. Actually, same lang sa kanilang lahat. Alam mo ba, I think Marahuyo Project yung parang after ng lahat ng mga nagawa ko rin, parang ito yung isa sa mga pinaka-proud ako na nagawa kong project. Yun. Kasi sobrang gusto ko na rin, matagal ko na rin gusto makagawa ng yung nga parang TGIS, ganyan. Kasi nung parang growing up, parang ina-identify ko lang yung sarili ko, siguro ako si John Parat sa totoong buhay, ganyan. Sa gimmick, ganyan. Or
si Angelo De Leon. Chika. Di ba? Parang growing up, hindi mo, parang for a queer person, hindi mo pa alam kung ano yung, parang naguguluhan ka pa sa identity mo. Tapos hindi mo nakikita yung sarili mo. Wala kang nakikita sa paligid mo na pwede kang mag-relate. Parang ang hirap niya growing up. Gusto namin with Marahuyo Project. Parang it takes a village for you to know your identity. Parang mas magiging madali yung process. Kasi kapag straight ka, parang ang dami mo nakikitang straight eh. Pero kapag queer person ka, bibihira yung nakikita mo sa paligid mo, sa media, para mas matulungan kang maintindihan yung sarili mo. So I think yun yung gustong sabihin din ng Marahuyo Project na kailangan mo, mas madali ang proseso ng pagtanggap sa sarili kapag may mga taong kasama ka sa proseso. Ikaw, anong takeaway mo? Yung thesis ko kasi. About yung Marahuyo, kailangan panoorin yung nakabaliktad. Pero kasama pa namin dito si Lance Reblando, Tommy Alejandrino, Suprado, Tita Piwi O'Hara, Frances Maki Ignacio, Tess Antonio, Bart Gingona, Rafi Tejada, Joel Saracho, oh my God, as a homophobe fa. Tsaka si Star. Yes. Ate Star Orhaliza. Star Orhaliza. Dami niyong pinadala sa Oo, yes. Sabi siya 35 kami. Invite nyo na. Kailan siya mapalabas? Ayun, so panoorin nyo na ang Marahuyo Project sa Anima Studios PH YouTube channel. June 24, 26, 28, 30. 2 episodes ang lapag kada araw. Every 8 p.m. Yan. And share. Share nyo sa mga Free lang ang YouTube. Yes. So, anyone can watch it. Hindi nyo kailangan mag-subscribe. Share nyo sa social media. Share nyo sa Discord nyo. Share nyo sa mga Telegram, WhatsApp, ganyan. Para mas lalong kumalat. Ayun. Written by Benson Logroño and Juvie Galamiton. Ay, si Juvie ba to? Yes. Oh, love it. Tapos parang kada episode may title siya na mythological. So, first episode ay? Ang first episode ay Amihan, tas episode 2. Amihan, Bulan. Sabihin na natin lahat. What's Bulan? Buwan. So, kailangan niya episode 2. Goddess of Light. Ganun mo siya manood. Pabalikan dapat. Guys, ilian natin kasi ihing. Ako ayokong umalis nang hindi nagbababay. Right. Thank you to Net for guesting us. Yes, thank you, Net. Sila ko talaga. Ayan, so sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentongpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast and channel, like and subscribe sa YouTube. Tapos sa Spotify, like and follow. Yes. Oo, like and follow. subscribe. Like and subscribe. So we release a new episode every Monday sa YouTube, 8 p.m. Premiere yan. So minsan, nandun kami ni Chris, ni JP, tsaka ako na nakikichat. Tapos pwede kayo mag-send doon ng mga gifts. Tapos sa Spotify naman, yung previous episode. Yung ang gulo, pero kaya nyo yan. Oo. Yes. Kaya nyo kayo mga I-post nyo naman, di ba? Basahin na lang nila doon. Yes. Yes. Tapos ito try namin come July na mag-twice a week ulit na episode drop. Oh, kasi magre-retire na talaga kami nito Net sa industriya. Hindi na kami magiging filmmaker. Mag-full-time na kami na podcast and editor. Ayun. Kung meron silang promote. Social media. So ko lang umihi. Ako po si Adrian Lindaig sa lahat ng social media. Baka naman pwede na ako ma-excuse. Go, Noor. Ako naman po si Nuri June sa lahat ng socials ko. Manood po kayo ng Marahuyo. Ako po at Neo Franz Garcia. At Neo Friends lang pala. _ Please watch Marahuyo. Yes. Yani? Ako po si Yani Hayes. Highest paid. Go. Yes. Grabe, hindi na tinantanan talaga yung highest paid. At Yani hates your Hatisu sa lahat ng social media din. Yun lang. Wala pa akong ganap eh. Pag-graduate muna. Ikaw. Ako # _Ryle on Instagram and Ryle Paulotan on TikTok Shop. Ang sipag! Ang sipag! _AJC sa lahat ng social media. Manood po kayo ng Marahuyo. Iyan po. At Ian Villa. Wow! Lakas mo ito gagawin. At Ian Villa, _N on all the socials. And then, guys, hire me as your AD script code. Wow! And actress now. Yes! Go for it. Ayan, ako naman at JP Habak, at Tonet Hadaone, tas at AWKP Stuffs. Tas follow nyo ang Anima Studios PH Instagram, tsaka Twitter.
Ano pa? Ayun. TikTok. Ayun. May TikTok ba kayo? Ayan, all social media, ganun. Tapos, #Marahuyo Project kapag napanood nyo na, tapos tag nyo silang lahat kung meron kayong opinion. Sa Anima YouTube lalabas yung Marahuyo. Yes, Anima Studios PH YouTube channel. Happy Pride! Happy Pride! Kapag gusto nyo yung mga merch namin, ito yon. Ay, oo nga, sinetap to ni Chris. Ang thing you, Chris. Mabango nga yun. Ang walang kwentang. So, may bucket hat, may tumbler, may mug, may notebook, may stickers, merong... Uy, sinor yung ano natin, model natin. Right! Sinuot niya yung panty kasi hindi namin na-post. Sample. May kandila na amoy Shangri-La the Fort. Eme lang. Ayun. Thanks, guys! Thank you, guys! Bye-bye po! Bye-bye!